Hello po sa ating lahat. Gusto ko lang magbigay ng kaunting reaction o dito sa sinasabi ni Vlogcaster Dean Arman. Okay? So, si Sandro Marcos ang ipinush. Yan. Okay. Fast break, approval ng budget of the Office of the Vice President. Ngayon, after that dramatic move, ayun, daw, babawiin daw. After na-approve na hindi lang sa Committee on Appropriations, kundi sa buong Senate floor na naipasa na nga yung 5.7 trillion budget. So, after that, kagaya ng mga ibang pangkaw na palisiya na pinidro at tinigil, ito naman, Maharlika Investment Fund na in-applyan naman ng preno ni Marcos. Time out na. Masakit dito, mukhang ngayon lang nila na-realize, I have a very strong suspicion, na ngayon lang nila na-realize na may mga grupo kumita dito at the more they will try to push this, the more kikita itong grupo nito at mabasag itong mga bangko nito. Because that is the clear picture na hindi gaano pinaproject ng mga media at saka ng mga vloggers. Unfortunately, may pera tayo dyan sa isa sa mga bangko na yan. Sorry, I'm forced to say that. Unstable na po. Unstable na. At marami na nag-withdraw sa Land Bank at Development Bank of the Philippines. Dahil punersa sila magbigay ng malaking kontribusyon dito sa Maharlika Fund. Ang Land Bank nagbigay ng 50 billion at ang Development Bank of the Philippines 25 billion. Dahil dyan, aminado nila umagsak yung stability nila. Ibig sabihin, merong certain amount of assets and cash na dapat i-maintain nila. Pero ngayon, umagsak na sila dyan. Kaya sana yan ang safeguard. Kung umagsak yan, at least meron sila pera para bayaran yung mga depositor nila. Ngayon, kung tuluyan ang babaksak yan, walang pera maiwan para sa mga depositors at baka maka-bank run. Sa tingin ko, itong main reason why pinigil ni Marcos yung implementasyon or hold muna or sinuspende ang tuluyan implementasyon nitong Maharlika Investment Fund. So, pero before we go there, basahin muna natin yung balita dito sa mga reports sa Rappler, sa Inquirer at saka sa Philippine Star. So, sabi dito, nag-issue si Marcos ng memorandum through Executive Secretary Lucas Bersamin para itigil muna itong implementasyon ng Maharlika Investment Fund. In fact, ang issuance date nito ay October 12. Kaya lang pinaalam sa atin. At sabi ni Bersamin, President Ferdinand R. Marcos Jr. issued a suspension because he wanted to study carefully the implementing rules and regulation or IRR to ensure that the purpose of the fund will be realized for the country's development. Okay. So, stop muna natin ang So yun, pinipreno ni Marcos na naging sinususpend. i-cut off muna natin yung vlog ni Dean Arman, Vlogcaster.
Anyway, actually, yung mga advocacy nila, yung mga paniniwala ni Vlogcaster ay agree tayo doon. Pareho yung line of thinking natin sa kanya. So hopefully it would be okay sa kanya na kumuha tayo ng kaunting clip sa kanyang vlog. Sana okay lang, ano? Okay. Ngayon, ako ang isa sa mga nagdi-disagree dito sa Maharlika Investment Fund. Okay. Bakit tayo nag-agree diyan? Kasi talagang noon maliwanag na hindi clear yung mga guidelines at saka malaki talaga ang possibility na ang pondo niyan ay baka mauwi lang sa mga ito yung mga bayang government officials natin. At saka yun parang nagkakatoo ayon doon sa balita no na baka maapektuhan yung performance ng mga nagko-contribute ng pondo na government financing institution. So just like the Philippine Bank of the Philippines, yung Land Bank, itong Central Bank. Okay. Pagkatapos noon, nire-require ang GSIS na mag-contribute, but then marami yung kumontra, no? Okay, talagang I vehemently disagree with that kasi itong itong napaka-simple na issue. Okay, na-vlog ko na noon ito. Pag mag-retire ang isang government employee, okay, mag-start tayo ganito, no? Lahat ng mga pensioners ay nakakatanggap sila ng 10K na bonus at the end of the year sa December. Okay? Ngayon, yan ay matatanggap nila after 5 years. Okay? It takes 5 years bago mabigyan sila ng bonus. Okay. Ang kwan natin ay why not pagka kwan nila, pagka retire, then on the coming December, dapat bibigyan na sila. Kahit kaunti. Halimbawa, nag-retire siya ng January siguro, pag December, okay, full kasi January, ano? Ngayon, kung halimbawa, November siya nag-retire, so bali okay na yan kahit na isang let's say more than 1,000, okay na rin yun kasi mayroon. But ang policy is it will take 5 years bago ka bibigyan ng bonus, year-end bonus. Okay. Ngayon, bakit hindi na lang sila bigyan on the first year? Yung kung anong year na yan, bibigyan na lang sana sila. Why? Kasi kakaunti naman yung nagre-retire yearly. So therefore, parang walang pira ang GSIS, bakit hindi sila bibigyan kaagad? Hindi afford ng GSIS. Pagkatapos itong Maharlika Investment Fund, nire-require siya ng magbigay ng billion. Okay. So, agree ako doon kung yung sinasabi natin na bonus sa mga retirees, hindi bigay kaagad. Okay? So, ganun yan. Ngayon, talagang maliwanag talaga na sa palagay ko, it will fail. Kaya nga sinuspinde dahil malamang na nakikita ng presidente na talagang it would be a big failure. So, tignan mo na lang, ano?
Kung hindi ako nagkakamali, yung mga official niyan, like for example, the chairman siguro, ang mga kanila yan, yung sahod, pagkatapos mayroon pang kwan, it amount to millions. Okay, so napakalaking gastos, napakalaking pira na naalis doon ah, sa pira na dapat gamitin para sa capital. Okay? Kasi ang purpose nga nitong kwan na ito, yung Maharlika ay magtatag sila ng parang bangko o financial institution na kung saan yung mga may iba't ibang project ay pwede silang mangutang para gamitin for those project na makakatulong sa public ayon sa kanila. Okay. Ngunit ngayon, natigil si President mismo ang nagpatigil sa nasabing operation ng Maharlika Investment Fund. Sana ginawa niya yan para hindi mabankrupt ang let's say yung DBP at saka Land Bank at saka ibang government financial institution. Hindi pinatigil para baka mas gusto pang mas kumita yung mga grupo na involved dyan sa panayan. Ano? Anyway, ang mga ito ay conspiracy theory lang naman natin. Dahil sinasabi natin na dapat tayong mga Pilipino, kung may mga issue na nakikita natin, let us speak up. Para, di ba, para marimedyohan whatever bad consequences in the future. Okay? Yan ang ating komentaryo. Maraming salamat. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.